Sabi ko nga sa aking post, I declare a supernatural blessing and favor will come to Pag-ibig family. Shall we all stand and let us read the Word of God in Matthew chapter 15? Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Okay? Sabay-sabay po tayo. Basahin natin. At bigyan po natin ng diin yung mga nakakulay pula. Dalawa lang naman po yan. Okay. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under the bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Let's bow our head and close our eyes. Father, speak to us. You are the light of this world. You affect us, Lord, when we receive you as our Lord and Savior. And that light is only a light that borrowed in you, Lord. It is a light that reflects of who you are in our life, Lord. And we're praying, Lord, that we receive that light and that light may be shine to everyone. Makita ito sa amin so that you, our God, your glory may be revealed to us. We declare this year, Lord God, that let our light shine before all men, Lord God. We are the light of the world. Liwanag kami sa sanlibutan ito, Panginoon. And I know, Lord God, that this year, we are declaring that this year is the year that we need to be a year of transparency, O Lord God, because we are your light. Because in light, nothing is hidden. Thank you, Father, and keep us growing, keep us going, Lord, as we continue to listen to your word. Me, as your servant, put me at the back of the cross, Lord God, so that your glory and all honor and all grace comes in you alone, O God. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maluwalhati, O Diyos. And just as the prayer of Jacob, Lord, do not allow us to live in this place unless you bless us. Bless us indeed, Father. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. And all the people of God say, Amen. Sabihin mo yung katabi mo, Happy New Year. Yan, Happy New Year. Yan, Happy New Year. Okay, you may now be seated. Yan. That's good, that's good. Okay. Okay, ngayong taon na ito, ang ating pong pag-uusapan, ang topic po natin for the whole year ay magta-topic lamang po tayo sa transparency. Transparency. Kasi po ang sabi po ng Biblia, sabi ng Bible in this 2023, ang topic po talaga natin, we are the light of the world. And being the light of the world, we need to be transparent. And transparency, ang sabi po, ang transparency po daw, ang transparency is a state in which things are free from any attempt to hide something. Ang ibig sabihin po ng transparency, wala kang itatago. Ang ibig sabihin din yan sa Tagalog, magpapakatotoo ka. Walang kahipokrituhan. You will see and you will get what you see. At kung sino ka, wala kang dapat itago sa buhay mo. Lalo na kung ikaw ay liwanag ng Diyos. Dapat kitang-kita sa atin. Transparent that Jesus is living in us. Kung nagkakamali tayo, so be it. It happens most of the time. We're not perfect, right? Amen ba doon? Sino dito nagkakasala pa rin? Yes! Even I. No one is exempted. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, but we need to be true to the Lord. We need to be true to others so that the light of God may be seen in us. Transparency is a state of things which
are free from any attempt to hide something. Dapat malaya ka na sa pagtatago. Alam nyo ba, pagka nabuhay ka sa pagtatago, sa tuwing nalang bubuksan ng issue mo sa buhay, away. Sa mag-asawa, pagka may tinatago ang asawa, pagka nalaman ng asawa, away. Bakit? Kasi nga, ayaw sa isang relasyon, ayaw ng merong taguan sa maliwanag ang buwan. We need to be transparent. We, as a light of the world, we should be transparent to God and people that we may see the light in us. Next, in order for us to be transparent, representing the light of God to the world, we must first experience the genuine transformation in life. Ang taong tunay talagang makakaranas ng pagpapakatotoo ay yung taong nakaranas ng ganap na pagbabago. And transparency starts in transformation. Pagbabagong buhay. In the Bible, what I learned about transparency, nakita ko sa Biblia na napakainam na makita yung salitang transformation. Mainawaan natin sapagkat ito ang panimula ng ating pagpapakatotoo sa buhay na ito. I don't know what happened to you this 2022. Hindi ko alam talaga kung ano mga detalye ng buhay mo. But some, I know. Yung iba pumasa sa board. Thank God. And then, si Josh pumasa, si Haina pumasa as a teacher, as a licensed engineer. Thank God for that. That's a blessing. But there are times in this life, masasabi mo, 2022, ang sakit. Ang dami ko naranasan na I was betrayed by people. I was ganito. May iba't iba tayo ng sitwasyon. Sometimes it is so painful. May iba nga dyan, katulad ng family ni Maverick, nagkasakit, sunod-sunod ang kanilang pamilya. Right? Ang kanilang mga anak, di ba? Ang hirap nun. Kauospital lang ng anak mo, sumusunod naman ang asawa mo, may sakit. So, why these things happen? Ano ba ang dahilan? Bakit ito nangyayari? Alam nyo, being true to God, sometimes we are experiencing that thing because God is telling us something. And God wants us to be transparent to Him, to go back to Him. And this story in the Bible, I would like to share to you. This thing, transformation, ang transformation daw is a thorough or dramatic change in form or appearance, the indulgence of spontaneous change of element into another by a nucleus process. Or we call this sometimes, sa isang animal, ang tawag ng transformation is metamorphosis. Sino yung nakakalam nito sa biology? The study of living things and non-living things. Yun lang ang alam ko. Biology is the study of living things and non-living things. And metamorphosis is a form of a process from caterpillar going to the next process of a cocoon. Yung masasabit siya, mabibilot siya, kung makikita mo, yan yung cocoon. And then it will become a beautiful butterfly. But it all started from the process of being a caterpillar. Ang caterpillar, ang mga kinakain, mapapait. Dahon, mapait. So sometimes mapait ang buhay. And at the end of time, makikita mo, yung caterpillar, one day makikita sa mapait na buhay sa mga kinakain niya, parte pala yun ng proseso ng kanyang buhay, and then he will become a cocoon. Ang cocoon is a process wherein you will die to yourself. Daday ka doon sa panahon ng proseso ng buhay mo, na hirap ka, gapang ang buhay mo, but yet there are times that you need to die from that process at ikaw ay magbibigti. Yung sabi nga nung aking namatay na kaibigan, na aking best friend, namatay last year. Last year na pala, hindi na last year. Kasi March siya, halos magkadigit sila ng nanay ko nang mamatay. Si Pastor Ador, ang sabi niya nga, nagbigti pero hindi nagpakamatay. But pagbibigti is something na nangyayari. Di ba makikita mo yung cocoon nakabitin?
It's a process. Dating caterpillar, ngayon cocoon. But in that process, inaayos pala siya so that he will become a good butterfly. In due time, in the right time, lalabas ang tunay na ikaw. Lalabas yung magandang ikaw na kung saan ang purpose ng Diyos ay makikita sa buhay mo. And people will glorify God because they saw the beautiful things in your life. Ang sarap nun, no? Yung tao nakakadikit mo, ay, nakakatuwa naman ang buhay niya. Talagang si Lord kumikilos sa kanya. Grabe. Alam niyo, dahil ko nakilala ngayong taon na ito na masasabi ko, nakaranas sila ng kabutihan ng Diyos. Naalala ko yung kinuwento ko sa inyo sa Singapore. Grabe, naghahanap siya ng kwento ng kanyang buhay. It is a process, a cocoon. Alam mo, nung June, binigyan siya ng sakit, nasopharyngeal cancer, stage 3. Hindi niya maintindihan why I'm doing this. Pero he remember, sabi niya, I want a story that comes from the Lord. And alam niyo ba, the best writer of our life story is our Lord Jesus Christ, our God. He creates story within us so that people may see the goodness and the greatness of God, so that people will worship God, not because you are good, not because you are talented, not because of anything that you receive in this life, but because God is a loving God and an awesome God. When you believe, He will do an amazing things in your life. Just like a butterfly. It's just a process. Merong isang istorya sa Bible na gustong-gusto ko. A transformation of his life. Buksan natin ang ating Bible sa Luke chapter 15. Simulan natin. Verse 11. Sabi diyan, tuloy-tuloy mo lang anak yan. Diyan ako mag-ano. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Ang istorya ay the prodigal son. Do you know that story? Most of us alam natin ang istoryang ito. And I would just like to clarify these things. And mayroon ako nakita at dapat nabigyan diin ngayong first day of the year and first Sunday of the year, that we can use it for 2023. That being so transparent to the Lord, maging transparent ka, kailangan mo talaga ng transformation. Dadaanan mo talaga yung proseso ng buhay. And transformation is the beginning or the starts of transparency. Sabi niya dito, meron 2 lalaki may anak, isang panganay at isang bunso, at yung bunso, ang sabi dito, hiningi ang kanyang mana, share of the state. So he divided his property between them. Hinati. Ang hatian, lagi ko sinashare ito sa encounter na isashare ko, ang hatian yan, sa kanilang kapanahon, ang pagpanganay ka, doble ka. Twice, if you are eldest son, twice ang marireceive mo kesa doon sa pangalawa, pangatlo, pang-apat. But because they are only 2, so it will be divided into 3. And 2 double portion will go to the eldest son, and the 1 portion will go to the younger son. But the younger son, look at this. The younger son want to get his share. So, ginawa ng tatay, dinivide. Loko tong anak ko to Parang gusto patayin na kaagad ako Biro mo, napakaswail na anak. Biro mo, buhay pa yung tatay niya, parang sinasabi, Tay, mamatay ka na, akin na yung mana ko. Buhay pa lang, kinukuha na. So, this is a really an offense sa kanilang kapanahunan. Pag ito ang offense mo, put to death ang anak nila. Babatuhin hanggang sa mamatay. So, nakita ko, sabi niya dito, not long after that, the younger son got together all he had
and set off for a distant country, and there he squandered his wealth in a wild living. Sa simpleng paraan, nilustay ng bata na kababata, ang lahat na nakuha niyang yaman sa kanyang tatay. I don't know how much it is. But because what I think is this, wealthy ang tatay niya. Siguro meron mga tauhan kasi may mga slave sila. So mayaman. So yun nakuha niya, ang ginawa niya, nagpasasa siya. Siyempre, pagka mayaman ka, marami kang pera, marami kang kaibigan. Pag wala ka ng pera, unti-unting nawawala ang mga hindi totoong kaibigan. At ang tunay na kaibigan nananatili kapag walang-wala ka na. At wala ka nang masasandalan. Andyan ang tunay na kaibigan. Bakit? Wala na siyang mapapala sa iyo eh. Pero nandyan pa rin siya sa iyo. Ang ibig sabihin, hindi user ang kaibigan na yan. And this thing, sabi dito, nilustay niya ang lahat. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country. And he began to be in need. Nangailangan na siya. So wala na yung pera niya, ubos na. May kailangan ako. So, nagtrabaho siya. So he went and hired himself out of a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. Ang ibig sabihin, ang trabaho niya, tagapag-alaga ng baboy. Sa kanilang kultura ng mga Israelita, ang pag-aalaga ng baboy, ang pinaka-lowest to the lowest. Kung lowest na yung shepherd, siya'y mahirap in poverty, much more ang mga aliping sagigilid. Alam natin sa kulturang, sa Pilipino natin, sa Tagalog, meron tayong tinatawag na aliping namamahay at aliping sagigilid. Ang aliping namamahay, pwede siyang makalaya, pero ang aliping sagigilid, wala siyang karapatan sa kanyang buhay. And people are like this. Ang trabaho nila, mag-alaga ng baboy. Ang baboy, hindi yan kinakain ng mga Israelita. Bawal sa kanila yan. Get it? Ano ginagawa dyan sa mga baboy? Pinapakain din sa mga hayop. O binebenta sa mga hindi nila kalahi. So yan ang pinakauri. So dumating ang kahirapan, famine, nagtrabaho siya, at the end of the line, wala na siyang makain. Sabi ng Bible, kahit ang pagkain ng hayop, yun ang kinakain niya. So, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. So he end up his life, ang kinakain niya, kanin baboy. May kanin naman, may baboy. Kaya lang pag pinagsama mo, kanin baboy. Kumakain din ba kayo nun? Kagabi nga, kanin at saka baboy din ang kinain nyo. Pero iba ito. Pag sinabing kanin baboy, ang kinain mo, halo-halong pagkain. When I was young, tagakuha ako ng kanin baboy. Sa lahat ng ayaw kong ginagawa ko nung bata ako, ang utusan ako ng nanay at tatay ko na pumunta sa mga kapitbahay namin at sa mga kakilala namin para kuhanin ang kanin baboy. Bakit? Pag kumuha ka ng kanin baboy, yung amoy ng kanin baboy, amoy mo. So kahit ako nagsasaling ka pa lang, ang bantot talaga kasi lahat ng bulok nandun. Tapos dala-dala mo. Makikita mo yung kaklase mo, yung crush mo. Naku pa! Ay, tay! Iiwan mo talaga. Nangangalingasaw ang katawan mo, amoy bantot ka. Hindi pa man din ako nagpapapaligo nung bata. Hindi, it's a tie. Napakaitim ko, napakapayat, ang tawag nga sa akin, bansot. Pero yan ang ayaw ko. Bakit? Ang hirap ng buhay. But this man, hindi lang siya amoy baboy, amoy kanin baboy, pati kanin baboy kinakain na. Listen to this. Ang buhay talaga na lumayo sa Diyos, sa kanyang mga magulang, mapapariwara. Mga anak na nandito ngayon, walang pinakamasarap na buhay kundi kasama ang pamilya. Tama, mali. Anak, there will be time in your life mamimiss mo ang tatay at nanay mong kasama ngayon because in reality and truth,
iiwan ka ng pamilya mo. Well, January, December, we celebrated it nice before. Ang saya-saya, buo ang pamilya. Pero nung mamatay ang tatay ko, Christmas won't be the same without you. New Year won't be the same without you. Mga anak na nandito ngayon, I shared it to last week. Spend time with your family. At listen to this, ito ibang klase. Buhay ang magulang pero iniwan ng magulang. Bakit? Dahil sa gusto niyang kagustuhan. Sa sarili niyang kagustuhan. And when transformation will start, pag na-realize mo talaga, ito yung sabi, when he came to his senses, dumating na sa kanyang pag-iisip, dumating sa punto ng buhay niya na i-evaluate niya at iplanuhin ng kanyang buhay. Listen to this. This 2023 is the start. This day, yesterday is the start that you need to evaluate and realize. What happened to me in the past years? Ano nangyari sa akin for 2022? It might be good, it might be bad, but what more that I should be doing this coming 2023 that it elevates my faith, my love, and my family? Ano yung magagawa ko? This man, come to senses. Sabi niya, when he came to his senses, number one thing, a person who wants to experience transformation needs realization. Kailangan mong tingnan, recollect yourself. Ano ba nangyayari sa buhay ko? Bakit ba kami nagkakasakit? Bakit ba nagkanyayari ito? Bakit ba nangyari ito? Bakit ba nagkaganito? And sometimes, all these things, not every time, wrong decisions in life. But most especially, pag kami mali, may hindi maganda, laging unang tanong ko sa buhay ko, ano ang maling desisyon na ginawa ko? Second, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Baka may sinasabi ang Lord sa iyo. Realization. Realization is recognizing that we are sinner. Realization is a time that we can evaluate ourselves. Tingnan natin. Sabi ng verse 17. Sabi nun, when he came to his senses, how many of my father's hired servants have food to spare? Ilang mga alaga, serban ng tatay ko, kumakain ng maayos, katapos may mga natitira pa. And here I am. Ito ako ngayon. Anak ako ng tatay ko. Mayaman ang tatay ko. Bakit mahirap ako? Bakit gutom ako? Tingin ka sa akin kahit daw ganong kaganda ang lalaki. Hindi ako galit. Gusto ko lang sabihin na ito. If you are a child of God, and then experiencing trials and troubles and testing, maybe sometimes we did the wrong decisions in life. And maybe sometimes the Lord wants you to understand that only in the presence of your Father, you will enjoy life. Minsan pa dadaanin ka sa masasakit at pangit na buhay para maintindihan mo lang na mas masarap ang buhay na nasa Diyos. Na mas masarap ang buhay na maglingkod sa Diyos. Alam mo, sabi niya dito, yung servant ng tatay ko kumakain ng maayos. Ako, servant din ako dito. Pero ang kinakain ko, pagkain ng baboy. What's the difference? Parehas lang naman kaming servant. Pero sa tatay ko, ang ganda ng buhay. Ang maglingkod at tumrabaho na kasama ang tatay ko, ang saya at ang sarap ng buhay. Pero magtrabaho at maglingkod ng malayo sa tatay ko, ang hirap ng buhay. Tingin kayo sa akin. Alam niyo ba yung mga nag-a-abroad pagka kinakausap ko? Ang sasarap ng mga nakikita natin sila sa picture, sa YouTube nila, sa kanilang mga ano.
Pero alam mo, yung mga na-picture nila, hindi yun lahat ang katotohanan pagka sila mag-isa. Hindi nila pinicturan. Yung habang minumura sila ng kanilang mga amo, nagkukudkud sila ng mga CR. At minsan hindi pa sila mapakain. Pero pagka day off nila, magpipicture sila, ang sarap ng pagkain nila. Pero hindi mo alam kung ano mga tinitiis ng mga OFW. Right? Ang hirap ng malayo sa pamilya. Alam ko marami dito, yung iba may OFW, mga mahal sa buhay. Ang hirap nun. Tingin ka sa akin, ang hirap mawalay sa pamilya. Ang sarap pa rin ipakita. Pero one thing, if you want transformation will happen in your life dahil gusto mo maging totoo sa buhay na ito, you need to realize something in your life. And realization is this. Sabi niya, I will set out and go back to my father, say to him, Father, I have sinned against heaven and you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Ang ganda ng kanyang plano. Ang ganda na nabuo sa kanyang isipan. Anong sabi niya? Ang hirap ng buhay dito ng servant. Doon sa tatay ko, maganda ang buhay ng servant. Ano kaya? Sa tatay ko na lang ako magtatrabaho, ang sarap pa ng pagkain ko, ang ganda ng buhay ko doon, magtatrabaho na lang ako sa tatay ko. Yan ang gagawin ko. Alam mo, nagbago isip ng bata. Picture out. Tingin pa. Alam niyo kung ano buhay niya sa bahay nila? Nung hindi pa siya nagwawala. Nung hindi pa siya nagwala at lumayo sa kanyang pamilya, sa kanyang tatay. Sa bahay nila, upo lang yan. Anak, magugas ka ng pinggan. Wala kayo dyan. Ano kaya ako? Pagawa mo sa iba yan. Nandyan ang katulong natin. Andyan ang nanay nyo, pagawa sa nanay. Nak, bumili ka ng ganito. Ay, naku. Ay, mami, ano po, ang daling may. Kill the enemy. Ay, mga kabataan ngayon, enjoy na enjoy sa bahay. Di ba? Nagagawa ang lahat. Gawin mo yan sa bahay ng kapitbahay nyo. Makitira ka sa ibang tao. Then tell me kung masarap mabuhay sa ibang bahay. There's no place like home. Sa bahay nyo. Ito sa dinami-dami ng bowl na, walang pinakamasarap na bowl kahit walang bidet. Ang pinakamasarap na CR ay yung CR nyo sa bahay. Tama? Dahil pag upo doon, papito-pito ka pa, success! Hindi kasi ako ma-success doon sa bahay ni na ano. Doon sa, yung isa kanina, sumagot yung bata kanina habang nagpipreach ako, sabi niya, sa Jollibee, sosyal. Sa Jollibee nakikipupo. But you know what? There's no place like home. Amen ba doon? Pumalakpak ka, nakakaunawa. Grabe, na-realize ito. Nung bata, kailan? Nung maghirap na siya at makagawa ng mali. Sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Sa tatay ko, kahit magtrabaho ako, okay lang. Sa bahay ng tatay ko, yung trabahador doon, hindi ginugutom. Sa bahay ng tatay ko, alam nyo ba? Galit na naman ako. Alam nyo ba? Na kapag ka naglingkod ka kay Lord, kahit mahirap, kahit nakakapagod, mas masarap pa rin ang naglilingkod kay Lord. Bakit? Paid off, sobra-sobra. Higit pa sa ini-expect mo. Ang ganansya, sa Bisaya nga, ganansya. Ang ibig sabihin, the interest that you receive from what you have worked. Hindi katulad sa pagtatrabaho natin sa mga opisina, ang daming trabaho, pero hindi sapat ang sweldo. Sabi niya, kaya mag-abroad na lang ako, kasi sa abroad, totoo naman.
grabe, trabaho konti, pero ang sahod, much. Higher pa dun sa ano. Yan nga, sabi namin kay Job, mag-aral ka ng mabuti. Mag-IT ka, anak. Yung IT ba? Hindi yung IT, tinamaan ng... tinamaan sa puso. Yun na yung love, may ganun ba? Yung tinamaan, iba tinamaan ng lintik. Alam mo, iba talaga pag na-realize mo yun eh. Alam mo, during that time, hindi ko alam kung ano nangyari sa atin sa 2022, pero there are things in 2022 na ayaw mo nang balikan at please lang gusto mo nang baguhin ang takbo ng iyong pamumuhay. Amen ba doon? Transformation. It starts in realization. Realize that you are a sinner. Realize that it's so good to be with my Father than getting away from Him. Yung lumayo at magtampo sa magulang. Tell you, ang hirap mabuhay ng walang magulang. Ako laging iyak ko yun. Kung buhay lang siguro tatay at nanay ko, siguro ang New Year at Pasko namin, the best! Kaya kayong mga bata, habang buhay ang mga magulang nyo, enjoy and spend time with your family. Realize that. Hindi ko mo napapagalitan ka sa bahay, ayaw mo na sa bahay. No! Pamilya pa rin yan. Maglingkod ka kay Lord. Babaguhin ng Lord ang family mo. Maayos ang pamilya mo and you will enjoy. You will enjoy yung pamilya na naglilingkod kay Lord. Realization. And this man said, babalik ako sa tatay ko. At sasabihin ko sa kanya, tay, sorry treat mo na lang ako na servant mo. Make me like one of your hired servant. Realization and repentance is needed. Look at these things. Repentance. Repentance means change of mind. But not just change of mind. When you think of it, put it into action. Maraming tao ang gandang mag-isip pero ayaw isabuhay. Alam mo, Daddy, yung isang anak ko nag-confess sa amin, Daddy, gustong-gusto ko to. Kaya lang, nung gagawin ko na, natatakot ako. Don't get intimidated. Be courageous. Your backup is your Father. Kaya ang sarap ng may pamilya. May backup ka. Ang sarap na nasa cell group kasi may cell leader na nag-aalala. Action taken toward. Tingnan nyo ang ginawa ng lalaki. Naisip niya yon, na-realize niya. Itong sabi niya sa verse 20. So he got up and went to his father. Hindi niya lang naisip na babalik ako. Talagang paggising niya, tumayo siya at pinuntahan ang tatay niya. But while he was still a long way off, his father saw him. Sa encounter, sinasabi ko ito. His father saw him. Paano nakita ng tatay kaagad? Because the father is always waiting at the door. Waiting for someone to knock. Because I know one day my son will come back. If you are truly indeed with your Father, not only just a realization, but repentance is an action taking going back to your Father. Nung ma-realize mo, mali ito! Hindi tama ito. Maraming ganyan eh. Mali ito! Hindi ito tama! Pero yung pa rin ang ginagawa. Nakakainis. Ang sarap iuntog ang ulo. Pero paano ka mainis? But the Father is really waiting for you. Mali ito. But this man realized, this young man said, mali itong direction ko. Tingnan mo nga buhay ko. Sarap ng buhay ko dun sa tatay ko. Babalik ako. He got up and go back to his father. And when he is walking, nakita siya ng tatay niya, away long up. And the father saw him and was filled with compassion. A real father's heart for his children is compassion. Awa at abag. Hindi yung pag-uwi,
buti nga sa'yo, sapakin kita dyan eh. Kung ano-ano pinaggagawa mo, walang hiya kang anak, wala kang kwenta, lumayas ka. Hindi ganun yung tatay. This is a picture of a great father, our Lord God. When you come to Him, sabi doon, He ran to His son, tinakbo yung anak. Listen, alam mo ba tinakbo yung anak? Kasi sa kanilang kultura, pag nakita ang lapastangan na anak, kukuha ng bato ang mga kapitbahay, stone to death, babatuhin hanggang mamatay. But the father, what the father did? Siya ang tumakbo. Kinuha niya ang kanyang anak. Sige, batuhin niyo na ako na lang ang patay niyo, wag lang ang anak ko. Sabi doon, he ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Paghalik. Wow. Smells terrific. Amoy baboy. Siyempre naman, galing sa kaning baboy. Baboy, walang damit. Ano ba ang gagamitin mo? Yun ang suot niya. Hindi amoy kaning baboy. Shh. Minsan ganyan tayo kay Lord. Amoy kaning baboy man tayo, ang baboy-baboy man ang ginawa natin, tanggap ka pa rin ng tatay mo. Kung tatay mo si Lord. Amen ba doon? Grabe. Gaano ka man karumi, gaano man katindi ang nagawa mo for the past years in your life, for this 2022, God is waiting for you and He wants to change your life. Simply, if you realize it, repent. Sabi ng Bible, if you come to repentance, sabi niya, confess your sin to God. If you confess your sin to God, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Sabi ng John 1:12, 1 John 1:9. And John 10:17 says, your sins and lawless act, I will remember no more. Kalilimutan ng Diyos ang lahat ng ginawa mo. It's a picture. Tingnan mo ang ginawa ng tatay, hinalikan siya. Alam mo, pagka bumalik ka kay Lord, tanggap ka niya. Regardless, ano man ang ginawa mo. 2022, hindi ka naging faithful. 2023, if you want to be transparent to the Lord, start to realize that you are a sinner, you commit sin against God, hindi tama ang ginawa mo, and you need to do something of it. Not only a change of mind, but change of action. And next verse, sabi ng verse 21, the son said to his father, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Anak mo ako, pero hindi na ako karapat-dapat na anak. Lapastangan ako. Ginastos ko yung bagay na dapat sa'yo. Buhay ka pa. Inari na kitang patay. Grabe yung paghingi ng tawad ng anak. Handa siya kung ano consequences. But you know what? Listen to this, the reaction of the father. Verse 22. Not verse 22. Ayan. But the father said to his servants, instead na sabihan ng anak, sinabihan ng servant, sabi sa servant, quick! Bring the best robe. Mabaho. Palitan na mas magandang robe. Restoration comes. Ang robe ay simbolo ng pagiging isang tunay na kapamilya. Not only robe. Ano pa yung ginawa? Nak, balik mo. And put it on him. Put a ring on his finger. Symbol of being a child. Connection. An everlasting love of the Father. An endless love of God. Yan yun. Yan ang ring on a finger. And sandals on his feet. Listen. Ang pinagsusuot lang ng sandals nung kapanahonan nila ay mga anak. Pero ang alipin, walang sandalyas na suot. Nakapaa sa kanyang kaharian. But this man, yung bata, ibinalik sa kanya, ni-restore. Di ba anong sabi niya? Babalik ako sa tatay ko, pero servant na lang ako. Alam niyo, pagka na-realize mo at bumalik ka sa tatay mo, ang ibabalik ng tatay sa'yo, anak ka pa rin. He will never treat you
as a servant because you are His child. Itong pinakamaganda. After this, sabi niya, bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Wow. Picture of a sinner like me and like you. Nagkamali ka ng 2022. May mga pangit na hindi nangyari sa'yo. But when you realize it, go back to the Lord. At kay Lord mo lang matitikman ang pinakamasarap na buhay. Go back home. Balik ka lang sa tatay mo. Balik ka lang sa pamilya mo. And the family, the father, restored everything that was taken to him. Listen. Alam mo, pagka sumuway ka kay Lord, at gumawa ka ng mali laban sa Kanya, unti-unting nawawala ang lahat ng pabor na dapat para sa'yo. But when you go back to your Father, everything, even those things that you don't deserve, God will give it to you because it is a grace and favor that comes from the Lord. When you are with your Father, when you are with the Lord. Alam mo kung this last year, hindi ka nakapaglingkod kay Lord, hirap na hirap ka, but this year, you are willing to go back to God and say, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Alam mo, lagi kong sinasabi ito. Ano kaya ang picture ng kabataan kapag ka siya nagbago na? Hindi sinabi sa kwento eh. Actually, nagalit pa yung kuya sa kanya eh. Yung kuya niya, sabi, Tay, pambira ka naman, ang tagal na. Ako, ang tagal ko nang kasama mo, hindi mo man lang ako pinagpatay. Yung anak mo, nakadarating lang. Nag-squander pa nga yan, katapos, ngayon, pagaganday mo ang buhay. Pinagkatay mo ba? Ako, hindi. Sakit, no? Pambira, tinrato mo pa ng maganda yan. Yan, swell na, no? Ano gusto mo? Siguro kung ako yung tatay, ano gusto mo, anak? Sapakin ko yan? Tadyakan ko kapatid mo? Kawawa na nga, oh. Ang bantot na nga, oh. Ano pa gagawin natin dyan? Tulungan. Mag-celebrate tayo, kapatid mo yan, eh. Mahal natin yan, anak. So help him. Restore him. Third thing, transformation starts. When the Father restore you, when you go back to the Lord, pag ni-restore ka na, alam mo, kung titingnan ko yung kabataan, yung kuya, sabi ng kuya, hindi, ang tagal ko na, hindi mo lang ako pinagkatay-tay. Sabi ng anak ko kagabi, sabi niya, Daddy, kasi ito yung pinag-usapan namin kagabi, as a family, nung basta December 31, nagdi-devotion kami sabay-sabay, at sabi namin, anong realization mo? Kuya Greg, ganun din. Yung mga kasama ko, sabi ng anak kong isa, sabi niya, Daddy, hindi nag-uusap yung mag-ama. Magkasama pero walang communication. Hindi ma-relate kung ano yung kailangan niya sa tatay niya, magkasama sila. Sabi ko, anak, parang kanta yan. You're near but yet so far. Ang lapit mo pero ang layo-layo ng puso mo. Parehas kayo ng kapatid mo. Siya pera ang ginastos, siya lumayas, pero ikaw nandito. Hindi mo kilala ang tatay mo. Ang sama-sama ng ugali mo. Parehas lang din kayo. Pero mahal kita, anak. Get it? You might be inside the church. You might be at the church. But yet your heart is far from the Lord. Many times in your life, umaating ka ng church, pero dry na dry ka. Ano? One thing that we need to go back this year is to go back at the feet of Jesus. That's one thing we need. Balik tayo sa tatay natin. When I picture out yung bata ngayon, na galing dun sa pinagdaanang process na metamorphosis, nag-process, nahirapan, halos mamatay, but yet he realized he go back to his father, lumipad. Alam mo yung bata ngayon? Naka-robe. Pero kung dati, nakasiting pretty, hindi mautosan, anak, magugas ka ng pinggan. Kung ganun dati, ayaw niya.
Anak, bumili ka ng ganito. Ay, may ginagawa pa ako. Anak, magtiklop ka naman ng hinigan mo. Ah, wala. Magulang pa rin ang gumagawa. Dati yun. Alam mo, nung bumalik yung lalaki, ang mindset niya is this, anak ako, pero hindi na ako anak ngayon. Itrato nyo na lang akong servant. Alam mo, mindset ng anak is this. Ano po tayong magagawa ko? Tayo, ano matutulong ko? May hugasin, anak. Hugasan ko na yan, Nay, ha? Ako na bala dyan. Nay, tay, may iuutos pa po ba kayo? Do you see the difference? Transformation happened. Bakit? Because he realized that it's so hard to go away from your Father. It's so hard to go away from the Lord. Ang hirap lumayo sa pamilya. I tell you this 2023, sabi ng iba, ay napakahirap ng buhay. Inflation is going up, growing up. Pahirap ng pahirap. Pero gusto kong sabihin sa inyo, sa lahat ng anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya at nagiging tapat sa Kanya, maghirap man ang sanlibutan, may Ama sa langit. Nang sabi niya, kung ang mga ibon nga sa parang hindi naghahasik, hindi nag-iipon, pinakakain ng Diyos, ikaw pa kaya na kanyang anak? So do not worry everything. Put your trust in the Lord. And you will see the real transformation. And for my last quote, pakilagay mo dyan, anak. You can be transparent. Transparency will never happen into your life. Yung pagpapakatotoo, pagiging totoo, pagiging honest, pagiging loyal, hindi mo magagawa yan unless you are transformed by the Lord. So transformation happen when you genuinely come back to your Father. Anday kong chinachat sa FB, mga kabataan natin noon, sinasabihan ko sila, balik ka na, hindi na ako galit. Gino-joke ko, sabi ko sa kanila, balik ka na, hindi na ako galit. Pero hindi kasi, namimiss ko sila kasi hindi ko sila nakikita. And the only thing that I can share to them is, balik ka na, hindi ako galit. It's a joke, but yet, ang sinasabi ko is this, we miss you. You know what? Kung namimiss kita, tingin ka sa akin. Mas miss na miss ka ni Lord. Gusto ka niyang yakapin. Gusto niyang iparamdam sa iyo na tatay ako sa iyo. Na pag tumawag ka, tutugon ako. At ipakikita ko ang mga kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nakita sa buhay nito. Alam mo yung sinasabi ko sa iyo nag-process? Stage 3 cancer. Nung pag-alis ko sa Singapore, nung pumunta ko, he was declared free from all cancer. And ngayon, nagse-celebrate siya. Grabe, listen, nagbago rin ang takbo ng pamilya nila. Alam nyo ngayon, in-invite niya yung lahat. Yung mga ka-cell group niya, doon na sa kanila nagse-celebrate ng New Year kagabi. Nung Christmas, magkakasama sila. Yung bahay niya, pinatiran niya sa cell leader niya. Kasi yung cell leader niya, nawala na ng titiran dahil tapos na yung kontrata doon sa lilipat na for Australia at yun ang magiging pastor natin sa Australia. Si Pastor Mark. Ang ginawa ng mag-asawa, dito nila pinatira sa bahay nila. See? Transformation happen when there is realization, when there is repentance, and there is restoration. You need God in your life. Never live 2023 without Jesus.
Apart from Him, you can do nothing. Because Jesus is life, and apart from Him is death and miserable life. Jesus said, I came that you might have life and have it more abundantly. But pag wala siya, you have it all miserably. Let's bow our head and close our eyes and let us pray to the Lord. As we come to the Lord, sabihin natin kay Lord, Panginoon, bumabalik ako sa iyo. Panginoon, humihingi ako ng tawad. Kung hindi ikaw ang naging first priority ng buhay ko. Lord, we want you to be the center of my life. In this 2023, Lord, mag-aaral, magtatrabaho, magpapamilya, lahat ng bagay gagawin ko. Because I am your child and I'm also a servant to you, Lord. Lord, magsisipag ako sapagkat anak mo ako. At sa aking pagsisipag, Panginoon, lahat ng ito dahil sa iyo. Ito yung liwanag na refleksyon mula sa iyo, Panginoon. And I want to become transparent to you, Lord. Wala akong itatago, wala akong ililihim, Panginoon, at patuloy akong magtatapat sa iyo sa lahat ng area ng buhay ko, Panginoon. Ano man ang naisin mo, yan ang gagawin ko, Panginoon. Bumabalik ako sa presensya mo. Itong 2023, Lord, tatapusin ko ito, Panginoon, na merong katapatan, kabanalan, at merong pong katagumpayan. Panginoon, ikaw ang manguna sa amin. Patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon. At patuloy mo kaming ilapit sa iyo, Panginoon. Bumabalik po kami, Panginoon. Patawad po sa lahat ng pagkakasala namin. Tanggapin mo po, Panginoon. Sa inyo kami nagtitiwala, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, habang kami, Panginoon, bilang tanda ng aming pakikipag-isa sa iyo, kami po ay magsasalo-salo. Aalalahanin namin ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pagpapatawad na ginawa mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po'y dalangin namin. Amen at amen.